Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay October 30, 2024 at sa oras na 1 PM. Nandito tayo ngayon sa may, Binondo Church at syempre sakop ng Maynila. Nandito tayo ngayon dahil kay Sir Gab, kasama natin siya ngayon dahil nga yung mga nakaraang food vlog natin ay napag-usapan natin na dalhin tayo ni Sir sa mga alam niyo mga restaurant. Si Sweetie ay hindi makakasama sa mga ganitong araw or oras dahil kakagaling lang natin sa clearing. So siyempre, after ng clearing, kakain tayo or magla-lunch, dadali na namin kayo kung saan kami kakain. So ito yung pinakasimbahan para matuntun nyo ha. Ayan yung plaza, yung San Lorenzo Ruiz. Tapos, paglampas nyo dito sa may simbahan, ito lang, itong street na ito. Ayan, dito tayo pupunta sa Cafe Aquatica. Kaya tinawag na Cafe Aquatica yan, sumama kayo. Ito yung street wala lang pangalan. Ngayon, yung parking area, mas maganda kung pumunta kayo dito pagka weekends. Kasi nga, madalang or maraming bakanting parking dito. Saka mayroong free parking. Pagka weekdays kasi, yung mga sasakyan na ito, lahat nandito. Ibig sabihin, mga business hours. Kaya minsan, dalawa-dalawa mga sasakyan nila dito. Ngayon, pagka weekends, maraming bakante dito. Ganun naman, pagka weekends, siyempre, kasama natin ang ating mga pamilya, lalo pagka linggo. So, ayan, bisitahin nyo ito. Ito siya. Maliit lang siya. Pagka halimbawa kasama nyo inyong mga loved ones or family. So, ito. Hi, Sir Ken. Hi, Sir Dada. Kumusta? Salamat na papasyal kayo dito ni Sir Gab sa Cafe Aquatica. Siya ang friend ni Sir Gab. Sandali bibigyan ko kayo ng microphone ha. Tignan nyo. Ano pangalan niyo? Si Sir Gab busy So ito Sir Ken. Bakit tinawag ba na Cafe Aquatica ito? Ang pinaka-concept talaga natin dito sa Cafe Aquatica is to bring Mother Nature close to the busy world sa syudad sa Manila. And then, ang concept po natin dito is underwater waterfalls. Usually, kapag nasa province tayo, kung saan yung may falls, doon tayo palagi, di ba, Sir Dada? So, bakit pa tayo pupunta doon, tapos saglit lang, tapos uwi na tayo? Unlike dito, you can come over here anytime you want. Andito po yung concept po ng underwater waterfalls. At saka, ang gagandahan dito, this is handcrafted po. Ang gagandahan po dito, iba-ibang klaseng Mother Nature ang makikita natin. Iba-ibang concept ng falls na tawag doon, na marirelax kayo. Yan po kasi ang number one na gusto kong mangyari. Lahat ng mga client po natin dito, ma-appreciate yung masterpiece ng artwork natin ng underwater falls. And then, naka-register na po yan sa patented para hindi tayo ma-copyright ng iba. Ang napansin ko kagad dito, kasi ganito Sir Ken halimbawa nakaupo ka dito, di ba? Ayan. Ito na yung harap mo. Ayan. Di ba? Yes. Parang tumatanaw ka na sa falls, or imagine nyo na lang nasa beach kayo, pero yung harap nyo talaga ay falls. Parang gaganahan na kayong kumain. Di ba? Tama po, sir. Mapapansin po ninyo dito sa menu natin, dito, Sir Dada, lahat po dito is unique. And then, one of the favorite kong lutuin sa bahay, and then my family, my wife na sinuggest, pwede hindi daw i-launch sa Cafe Aquatica. So, tawag doon, yung na-launch namin sa Cafe Aquatica, itong mga best dishes natin na unique. Thanks God naman, na-appreciate naman ng mga client, ng mga customer po natin dito. Ito ba Cafe Aquatica, iba yung mga ibang branch?
As of now, isa pa lang yung branch natin dito. Ito yung original, yun sa Binondo branch. So far, wala pa naman. So, nag-accept din ba kayo ng mga reservation or birthday parties kung sakali? Or nag-grab ba kayo or online delivery? Yeah, online delivery through Grab at saka mga partners natin sa Grab at saka sa Lalamove. And then, nakikater din tayo ng mga birthday, mga ganito. And then, open for franchising na rin po. Oh, okay. At hindi lang dito, pili lang kayo mga kabayan kung gusto niya dito sa air condition or doon sa alfresco. You know. Anong oras ang open ito, Sir Ken, or close? Pag weekdays, from 10 a.m. to 7 p.m. Tapos kapag weekends, 10 a.m. to 9 p.m. naman tayo. So, ibig sabihin, araw-araw. Araw-araw open. Okay, sige. Yes. Sir Ken, bago ako pumasok sa resto, may napansin ako mga tropeo. Ano ba ang mga ito? Bali, sumasali po tayo sa International Beta Competition. Para siyang Miss Universe. From 1,200 participant, it will come into one. Isa lang ang magkakaroon ng Grand Champion. And then, so far, we won 35 times International Grand Champion from Indonesia, Singapore, Thailand, Australia, Germany, sa Europe country. Narinig ko sa inyo, Sir Ken, kanina, competition ng mga beta. Ano ba yon? Beta, ang karaniwan ang tinatawag nila sa beta sa common na tinatawag nila fighting fish. Ang fighting fish. But yung mga na-upgraded na siya ng mga magaganda, so nade-develop na sila, tapos nagagawa na siya ipag-competition sa international po. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Sir Ken. At titikman na namin ng inyong mga food. Okay. So yun, magandang hapon ulit sa iyo, Sir Ken. Good afternoon, Sir Dada, at saka kay Sir Gab. Oh, yan. Hindi masyadong makulta. At maraming salamat sa iyo ulit. At ito nga, dinala mo na naman kami dito sa mga, ilan na ba ito? Pangatlo na. At masusundan pa. Marami pang alam to si Sir Gab. Ang oras ngayon ay 1:35 na ng hapon. Ito yung mga nasa harap natin, yung mga food na talagang matitikman natin. At matitikman nyo rin pag pumunta kayo dito. At ito raw ang pinaka-signature drinks nila. Ano ba ang sikreto nito? Or ano ba ang tawag sa dalawang drinks na yan? Itong signature na drinks natin, ito yung in-introduce ng friend ko, the Blue Butterfly. This is originally galing yan sa Thailand. Ang nakakamangha lang dito, umiiba ang kulay niya in natural way, hindi artificial or anong nilalagay natin. So, ito yung kapag nilagyan na natin siya ng citrus, nagiging purple siya. And then, this is the original color. Ayan, i-demo natin. Yan. Ito yung after na nalagyan na siya ng lemon, naging purple na siya. And this is the original color of the Blue Butterfly. This is very, masustansya ito na drinks na galing sa Thailand. Na masasabi natin is, kapag sa Chinese is green tea, ito naman is tawag doon, the Blue Butterfly, ang kanilang refreshing every time na nasano sila. Itong tinatawag na ito ay yung prime ingredients nito, di ba? Nasabi nyo kayo ng sa mga Chinese ay tea? Yes. Ano ito? Ito naman is tawag doon Blue Butterfly tea. Yung isa rin siyang tea. Isang din siyang tea na tawag doon. Ang hugis kasi po ng flower nito is hugis butterfly. Kaya tinawagan siya na Blue Butterfly. Imimix lang natin. Yan. From blue, maging purple na po siya. Oh, yun. Galing, naging purple na. Yung lasa niyan ngayon ay matamis. Yes, matamis na siya. Tapos na-blend na siya ng lemon na rin. So, nako-combine yung mga nutrient for refreshing drinks natin. Nag-iba ng kulay. Nag-iba rin ba ang tamis? Hindi naman siya nag-iba.
Ano naman ito, sir? Yeah, this is our special na appetizer. One of favorite ko din to. This is the nacho cup. Ang pinaka-base niya is beef. Also beef and cheese po. And mixed vegetable po siya. Ang pinaka-best yan, kapag sinamahan mo siya ng hot sauce. Hot sauce ba yan? Yeah, hot sauce po ito. Yeah. Ay, crispy. Okay. Sige, Sir Gab. Sige, bayatin muna to. Crispy. Tingnan nyo natin ito. May meat, may vegetable, may special white sauce, tapos merong sipa ng hot sauce, no? Make it even better. And tulad po niya, normally pag yung mga ganong, ang tawag sa mga ito, yung mga Nachos siya. nachos, di ba? Pag nilagyan mo na yan ng sauce or anything, nagiging soggy. Ito hindi. Crispy pa rin. Kaya niyo maniwala. Yan. Parang kakaiba ito. Ano ba ito, sir? Ito yung pinaka-famous natin na bagnet strip. Oo nga, no. First Yeah. time ko makakita ng ganito. Yes, bali deep fried siya in Chinese style. Dito lang sa cafe natin, ninyo matitigman tong Chinese way, bagnet, deep fried. So, ano pang pinaka niya? Parang pinakalaman ng pork? Yeah, pork siya, na deep fried po siya with special ingredients ng Chinese ingredients po. Meron din ba siyang skin? Skinless na po. Skinless na siya? Skinless na po siya. Okay. Para healthy tayo. Anong kasama niya ito? Egg? Kasama siya ng fried egg. Tapos yung And kanyang then, sausawan, may suka tayo. Ito naman, may suka toyo naman. For me, suka toyo is my favorite. No? Kuha na ako sa Seka, sa taas. tignan natin. Lagyan natin ng konting kanin. Ayan. Para naman kompleto. Ayan. Kakamay. Sausawan, sir. Ayan, medyo Titikman muna na walang sausawan para huling-huling lasa. Ay, crispy nga. ay may sausawan naman. Yan ang lutong, no? No? Ito. Toyo. Toyo at suka. Suka. Na-amplify yung lasa. Ang galing din talaga mag-food review. Ano naman, hindi naman sa kalatan, may manamis-namis ba? Hindi, ano siya eh. Perfect balance between the saltiness, yung asim at tamis ng toyo na may konting alat. Nagbabalance siya. Sa ito lang, gutom lang. Buhat ito. Ito sa klaseng suka na ito. Sarap pareho. Ito. Pero ako personally, dito ako sa suka. Sa soka. Okay, sige. Mamaya ako naman titikim niyan. Magkaiba yung food review ni Sir Gab at magkaiba yung anlasa ko. No. Ito naman, Sir Dada, one of the specialty naman, pagdating naman sa chicken. This is boneless inasal chicken ng Cafe Aquatica. Makikita mo, ginawa namin boneless dahil ayaw na namin maging messy po yung pagkain po ninyo para straight na agad yan. Kakaiba po yung timpla natin dito. Usually, kapag sinabi natin barbecue, almost same lang ang lasa lahat ng barbecue. But itong inasal nito, we have unique blend of spices na ginawa namin para lalong sumarap yung boneless inasal chicken ng Cafe Aquatica. Cut natin. Hindi pala kailangan ng tinidor ng ano to, ng live. Ayan, no? Ang lambot na eh, kasi nga puro laman, di ba? Yeah, puro naman. At saka Thai part po siya. Malaman, pero, di ba sa manok? Ano bang masarap sa manok? Yung Thai. Hita. Thai part. Balat. 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 Ano masarap dyan? Okay. So, habang nag-review si Sir Gab, ilang taon na ba itong Cafe Aquatica? Since 2016, siya unang nilaunch sa Pilipinas po. Nain na natin to. Ano mong sauce pa to? Toyo. Special sauce ng Juicy. Yung meat. Yung meat, juicy. Yung
Yung pagka-char grilled niya, malasa, merong mga spices na I don't know what are the spices pero masarap siya. Itong toyo, mayroon na bang calamansi or toyo lang talaga? May special sauce na ng Cafe Aquatica. May combine na po siya ng kunting tamis, kunting toyo. So, ibig sabihin, maski hindi nalagyan ng ito, yung sili at calamansi, okay na? Okay na siya. Subukan natin. Nasa sa inyo na yan. Yes. Kung Kung gusto niya something spice. Subukan natin special sauce with a bit of calamansi at sili. Mas gusto ko yung special sauce with the calamansi and sili. Mag-mix yan. Mix. Yun, paghahalo. Mas masarap yung combination. Pero don't get me wrong yung chicken itself malasa. Okay, sige. Ano pa? Ano naman ito, sir? Ito yung Rosa's pork burger natin. Pork burger steak. Ito yung pinaka-paborito since bata pa ako kasi ito yung special ingredients recipe ng mother ko, Rosa ko. Kaya tinawagan namin na Rosa's pork burger steak. Okay. So, medyo ganyan na ang kulay niya, pero mas kainin ito pag mainit. Yes, medyo lumamig na kasi yung gravy, kaya umiba na yung itsura niya. Okay, sige. Sige. Yan, sir Gab, dire-diretso mo na. Ano pala? 3 piraso pala to. Di sakto, kunin ko na isang buong piraso. Ayan. Tingnan natin ng konting-konting rice. Ayan. I believe, special recipe to ni Ken Bird or ng mother mo? Yes, sa mother ko po. Itong burger steak, for me, perfect siya para sa mga kabataan. Kasi, normally, pag burger steak, maalat, may pagka, yung taste is for the adult. This one is perfect for mga bata. Medyo may tamis. Tapos yung gravy niya balances the sweetness. So, masarap siya. And ang usually yung burger patty, kung hindi naman manipis, sobrang kapal na to the point, medyo matigas. Ito tama lang. Tapos yun, kita yung lambot to. Oh. And then Sir Da at saka Sir Gap, yung gravy natin, niluto yan everyday from the scratch. Oh, yun. Hindi siya yung artificial na powder na nilagay ng hot water para maging gravy. This is from the scratch pa lahat yan, everyday. Ito ang talagang nakakainggan yung kainin. Diba? Anong nga ba tawag dito, Sir Ken? Yeah, this is the gambastic pasta. Kung mapapansin po ninyo, pagdating sa pork, iisa lang yung pork lang natin. Dalawa. Pork bagnet chip at saka yung Rosa's pork burger. Pagdating naman sa chicken, iisa lang yung chicken natin, yung chicken inasal. Pagdating naman sa shrimp, iisa lang. Ito yung bestseller po natin na gambastic pasta na inintroduce lang natin sa Cafe Aquatica. And then, ito din po yung pinaka-favorite ni Sir Gap na gambastic pasta. Kapag natikman niyo po ito, mawawala kayo sa Makakalimutan ng pangalan? Yes. Okay. For the meantime lang. Ngayon, hindi ko siya muna patitikimin yan. Sabay kami. Dahil paborito niya. Baka maubusan ako. Meron siyang sariling exotic taste. Itong gambastic pasta. Titikman natin. So, bali ilan natin yung mga food na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, 5. Pang-anim yung drinks. Yes. Ayan. Sige. Tikiman Okay. na. Nauna na ako. Ito na yung drinks. Yung kay Sir Gab, naubos na. Kain na pa. Pangalawa na. Anong lasa niya? Very lang siya light yung taste. May sweetness pero may konting asim ng lemon. So, pangalawa na yan. Sa'yo? Huwag kami ngay. Hindi siya masyadong katamisan. Tama-tama sa aking panlasa. Hindi siya katamisan. Ito ang dapat mong tikman, dada ko. Ito? Ayan. Kuha ka na. Nauna Appetizer? na ako eh. Appetizer? Oo, appetizer. Ayan. Tingnan nyo lang sa screen yung picture. Crispy, di ba? Oo, dahil kain na pa ito eh. Correct. So maganda yung quality ng nachos nila. Nag-mix yung nagpalasa
talaga doon. Yung parang pinaka... Yung white sauce niya. Yung white sauce Tapos niya. plus the hot sauce, no? Yung kakaiba. Hindi natin alam kung ano mga ingredients. Puntahan nyo na lang. Oo. Tapos, sige, para matikman mo na yung paborito mo. Hindi ko na ipahuhuli. Ayan. Maganda yan pag Sunday, pag pumunta kayo dito, no? Magsimba na rin kayo muna sa Binondo Church. Saan ba? Salamat. Oo, ayan. May something na sauce na hindi ko na rin mapaliwanag. Pero, very simple yung pasta. Hipon, may green chili. Meron siyang ingredients talaga na nakakaiba Yes. nilagay. At pumipitik ng konti or kumukurot yung anghang. Sabi nga nila, di ba? Don't judge the book by its cover. Sobrang simple lang, oh. Green chili, hipon, pasta. Hindi mo akalaing yung blast nung lasa. Sarap. Sa totoo lang, Sir Gab, hindi ako mahilig sa pasta. Ah, talaga? Natikman ko ito. Masarap, di ba? Yan. Kaya parang di ba parang fantastic, kaya gambastic. Fantastic yung lasa. Pinagtitikman lang ni Sir Gab itong ano tawag? Inasal. Inasal. Natikman ko na kanina to kaya ikaw naman, dadak. Sige, kunin mo na yung kalahati. Ha? Kunin mo na yung kalahati. Lugi ako. Hindi Nakauna na ako ng 1/4 kanina. Hindi ka lugi, hindi naman ka na. Oh, yan. Ayan, ayun ang paborito mo yung chicken. Yung chicken, yung skin. Yung skin. Ayan. Pero dahil dyan, bibigyan kita para damay-damay sa high blood. Titikman natin na wala pang sinasawsawang, Sausawan. Sausawan. Habang si dada ko tinitikman, uunahan ko na sa pasta ulit. Sige. Sa'yo niyan. Marami pang titikman. Itong chicken inasal, napaka-tender. Ang sarap nguyain. Yung mang inasal, sa totoo lang na natitikman natin or natitikman ninyo, Very typical na lang yan. Well, I'm not saying na hindi masarap ang mang inasal dahil masarap ang mang inasal din naman. masarap talaga. Yung mga tinutuhog, masarap talaga yun. Dahil nalalasa mo yung medyo maalat-alat, Correct. kasi naghalo ang matamis-tamis. Ito, combine talaga na hindi maalat. Hindi talaga. Tama. Hindi pa ako nagsasausaw ng toyo sa kasili, okay na. Titikman natin ng may yung sinasabi mo, yung Yan. black sauce pala, Oo, okay na. special sauce. Hindi mo malaman kung ano yung sauce. Subukan natin hulihin. Baka sakaling pag mahuli natin, issuean natin ang ticket. Masarap nga eh. For sure may suka. Ano siya eh, para siyang yung suka ng yung tukat baboy. Oo. Yun. Parang suka ng tokat baboy pero Kakaiba may siya. kakaiba. Masarap na yun. Mas masarap to. Kakaiba. Masarap. Yung titikman ko itong bagnet. Ayan. Umpusin natin. Tuloy-tuloy natin. Umpusin ito. Favorite. Sir Gab, hindi mo na inuumbos yung pasta mo. Ay, hintay ko lang, baka sakaling hiyan mo ako. Magpapaalam mo na ako. Dada ko, gusto mo pa ba? Hindi na. Busog na. Naku ko na. Busog na ako sa... Kukunin ko na ito, hindi na ako mahihiya. Yung kanilang bagnet, ay huwag nyo nang asahan o yung lasa na talagang typical na bagnet. Dahil yung typical na bagnet, yung talaga ay crispy na na maghalong taba sa kalaman ng pork. Yung typical bagnet kasi pag kinagat mo, sumasabaw ang taba. Yung para bang lechong kawali, di ba? Ito naman, ano siya eh, pinaghalong bagnet, bacon. Kakaiba. Kakaiba. Yung timpla niya parang bacon siya. Lesser of the guilt dahil hindi ganun kakapal ang taba. Pero crispy. Crispy siya. Diba? Parang bacon cut. Ngayon, ang huli kong titikman yung burger. Ayan. Dahil sa ulam pa lang, salamat sa Ayan. Sige, salamat. Kunin ko na lang. Actually, kanina sabi daw ni Ken Bert, itong blue
butterfly tea or juice. It's very healthy, no? Kasi yung ang pagkakalam ko nga yung halaman o yung bulaklak, it's natural. It brings out the natural color of the flower, which becomes blue. Then nagiging purple lang siya when it gets contact with acid or citric acid, so which is the lemon. Ang sabi sa akin ni Ken, it has very good health benefits, lalong-lalo na sa blood circulation. So, well, I guess so, kasi ang tsaa naman talaga, it's very healthy. Kaya nakadalawa na ako. Yung burger, tama ka. Diba? Masarap. Tsaka perfect na perfect sa mga bata. Oo. Alam mo, isa yan sa nagiging problema, di ba, pag kumakain sa labas, may makakain kaya yung mga bata dyan? Tama ka. Diba? I think this is perfect. They have all the food. Pang adult, pang bata. Yung texture ng burger, hindi siya... Yung natitikman natin ibang burger, juicy ka siya. Pero pagka minuya mo na, Iba na. para bang mayroong nakakagat na medyo matigas-tigas. Correct. Ito, wala. Napakalambot. It melts in your mouth. Diba? Ay, yung gravy niya, masarap. Ano siya? Manamis-namis ang lasa. Manamis-namis. Pero yung manamis-namis niya, nag-combine dito sa gravy. Correct. Nag-combine sa gravy na pumasok dito sa burger. Kaya na-balance yung sweetness, diba? Sabi nga ni Ken, yung gravy nila is made from scratch every day. Subukan natin. May pagka-mashed potato ang lasa. Yung burger talaga, Panalo. hati tayo. Hati tayo. O sige. Hatiin na natin. Hindi na ako mahiya. Sige, hati tayo. Hati kapatid yan, Oo. Alam niyo anong masarap sa burger steak pa? Sabayan ng itlog. Igisa tayo. Oo. Ayan. May itlog po. Yan ang isa. Diba? So yun mga kabayan. So sa natikman naming mga food na ito, ay wala na kaming masasabi. Talagang pumunta kayo. Yes. Sir Gab. I encourage them to try. As I said, no? Ito nga, saan ka ba makakita ng restaurant na surrounded by underwater aquarium? And take note, ito mga to ay hindi lang display. Kung kayo ay gusto niyo magpagawa sa inyong bahay, kahit mga maliliit lang, Ayun. si Ken Bert mismo ang gumagawa niya. So, total, tapos na tayo kumain. Abangan nila kung saan tayo susunod na pupunta. Pero, bago ang lahat, balik na tayo sa clearing. Mayroon pa sikat operation. Hanggang ano pa ito? Hanggang 31. Yes, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy tayo. So yun, baka late nyo nang mapanood dito dahil, yun nga, dahil late ako mag-edit. Pero yun nga, sabi ni Sir Gab, abangan nyo na yung mga susunod na kabanata natin. Correct. So, tuloy ang trabaho. Kagabi nga, nag-clearing kami. Alam mo saan? Yung ba yun sa Manila? Oh, sa sementeryo. Sabi ko nga, Talaga? umikot lang ako. Nagrodaan ko. Sabi ko nga sa mga tao ko buti na lang yung tinaw niyo, walang sakay. At walang sumusunod. Walang sumusunod. Sabi nga isang tow truck sabi ko, buti walang sumakay, walang sumampa. Sir, nagbibiruan na nga lang kami. Para hindi mapiktuhan. So, okay yun, mga kabayan. Okay, bye! Hey.